Blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Cavite page. God is good all the time. 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 Amen. Praise the Lord. God is good all the time. And all the time, God is good. Good evening to everyone. Welcome po sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Campus Church. Ayan, mapagpalang gabi po sa ating lahat. My name is Brother Huge Espiritu. Ayan, sabay-sabay tayong mag-tag, mag-share, at mag-like din kung di mo pa na-like. I-heart mo na rin, mga kapatid. Salamat sa Panginoon at patuloy tayo sa ating gawain dito sa ating series break at dalangin natin na patuloy din tayo na magsaliksik ng salita ng ating Panginoon upang tayo ay sa araw-araw ng ating buhay ay tayo'y maging malakas, matatag, at masaya. Praise the Lord! Hallelujah! Glory be to God! Salamat sa Panginoon. At yan, let us pray before anything else. Thank you, Jesus. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka, sambahin. At Panginoon, Lord God, Ikaw po, Panginoon, ang aming tinataas sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa iyo sa gabing ito. At kami muli ay mapupuspos ng pagpapala ng iyong salita. At salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang ito. Tulungan mo kami, Panginoon, tumubo. At ito'y lumago, Panginoon, sa amin. At magkaroon ng maraming bunga, Panginoon, makita mga pagbabago. Nang sa gayon, Panginoon, kami ay magamit mo para sa iyong kaharian. Maraming salamat, O Diyos, sa mga pagpapala. At sa araw-araw na aming ginagawa, Panginoon, alam namin na lagi kang nandyan upang kami ay basbasan, ingatan, at tulungan, O Diyos. Panginoon, wala kaming malalapitang iba, Ikaw lang, at maging ang aming mga mahal sa buhay, minsan, Panginoon, ay nanghihina rin, Panginoon. Kaya sa iyo kami lalapit at wala nang iba, sapagkat nasa iyo ang kalakasan, ang kapangyarihan, kaluwalhatian, magpakilanman. Salamat, O Diyos, sa gabing ito. At tawagin mo muli, Panginoon, mga kapatid ko na sa gawain ito, Panginoon, mga new blessing, Lord, bless them. Nang sa gayon, Panginoon, matuklasan nila ang tunay na katotohanan at ang buhay na inaalay mo para sa amin upang kami, Lord, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Maraming salamat po at pagpalain mo po, Panginoon. Tinataas din namin sa iyo ang mga awiting ito na nagpupuri, Panginoon, sumasamba at salamat po. Dalangin namin, Panginoon, na tanggapin mo po, Panginoon, ang mga papuring at pasasalamat na ito. Inaalay namin sa iyo lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ayan, salamat sa Panginoon at mapagpalang gabi muli sa atin. At kung hindi mo pa naitatag o na-share itong gawain natin dito sa OPM, our online prayer meeting, now is the time to push that button. Amen! Salamat sa Panginoon at sa pag-click mo lang, mga kapatid, dito maibabahagi mo na ang salita ng ating Panginoon. Yes! Hallelujah! Ayan. I-ready na po natin ang ating puso sa pag-awit. Ang ating aawitin, mga kapatid, is salita. Ayan. Another composition of Jesus Campus Church. Glory be to God. At dalangin natin, mas dumami pa yung mga awitin, no? At alam mo yun, mga awitin ito ay nagbibigay ng kalakasan kung tayo man ay nanghihina. Kaya kung kapatid, kung nanghihina ka, makinig ka lang ng mga praise and worship song. At sigurado, kapatid, na
yung katawan mo, no, na nanghihina ay lalakas sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord! Glory be to God. Ayan, awitin natin. Salita by Jesus Comfy Church. Amen. Salita mo ay wala
Amen. Praise the Lord. Glory be to God. Hallelujah. Ayan, salita. Salita ng ating Panginoon ay hindi naglalaho, hindi nagbabago, no? Saan ka pa? Kung ikaw ay may mga kahilingan, mga kapatid, yung mga promises ni Lord, talagang hindi magbabago yan. At yung mga pangako niya sa iyo ay tutuparin ng ating Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Glory be to God. Thank you, Jesus. Yes, praise the Lord. Salita, no? At alam niyo, marami pang mga awitin na ibibigay pa ang ating Panginoon. At dito, ito yung magbibigay sa atin ng encouragement sa laban ng buhay, mga kapatid. Thank you, Jesus. At noong last Sunday, mga kapatid, no? At salamat sa Panginoon. Ang ating topic is love for God. At napakabuti ng Diyos. At pinahayag niya yung kanyang mga gustong ipahayag, no? At paano ba natin maibibigay yung pagmamahal natin sa ating Panginoon? At number one, know God intentionally, no? Yung mga gawa ng ating Panginoon, yung mga pinakita niya. Kung babasahin mo yung Bible, mga kapatid, napakarami ng ginawa ng ating Panginoon. Number two, enduring trials, mga kapatid. We need to endure trials faithfully sa lahat ng pagsubok. Kapatid, alam mo yun, pag may pagsubok ka, nandyan lang ang ating Panginoon. Desiring God, number 3, and obeying God habitually. Yan, praise the Lord. Glory be to God. At salamat sa mensahe. Thank you, Lord, Pastor, sa buhay mo. Praise God. Ayan, binabati rin natin mga international churches natin. At yung mga kapatid natin, syempre, dito sa gawain ito, pakigreet lang po sila, mga kapatid. At salamat sa Panginoon. At mag-comment lang tayo dyan. Let's praise and worship the Lord. Say Amen, no? At yung Amen is pag-yes yan. At ikaw ay ina-acknowledge mo yung salita ng ating Panginoon na ito yung mabisa, makapangyarihan sa lahat. At salamat sa Panginoon sa mga comment mo. Praise the Lord! Ayan. At gayon din sa ating mga local churches. Hi din sa ating mga team replays, no? Good afternoon, good evening, and good morning. At yan, basahin natin yung ating Comfy Break. Dito na tayo sa ating Comfy Break. Praise God. Dagdag kaalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Amen! Praise the Lord! At sa ating Comfy Break, mga kapatid, let's read Psalm. Babagi ko sa inyo itong Psalm chapter 6, verse 8 to 9. Ayan. Thank you, Lord. And kapatid, we encourage you to read your Bible. Psalm yan, or mga kawikaan, Proverbs, at anumang book of the Bible, kailangan natin saliksikin yung salita ng ating Panginoon. At dito, in-encourage ko kayo na magbasa ng Psalm mo. Ayan, mga awit ni Solomon at awit ni David. Sabi rito, go away all you who do the evil. Go away all you who do evil. For the Lord has heard my weeping. The Lord has heard my plea. The Lord will answer my prayer. Ayun, salamat sa Panginoon. At alam mo yun na maganda rin na ito yung maging pattern mo sa panalangin. At dalangin natin na once we pray, we rebuke all the evil. Sapagkat maraming distraction at maraming mga nangyayari, no, sa ating paligid. At dito, mga kapatid, yung mga ginagawa rin natin sa araw-araw, because tayo bilang tao, nandito tayo sa mundo at nakakaranas tayo ng mga iba-ibang gawa ng kaaway. Nandiyan yung pornography, nandiyan yung Facebook, makikita mo yung mga comments na hindi magaganda
at ito ay na-absorb mo sa iyong puso't isipan, then ano yung mangyayari? Narurumihan tayo. At dito we rebuke all those people who do evil. And mga kapatid, when you pray to cleanse your heart, and dito kapag ikay nagdadalamhati at gusto mo nang makawala sa mga tanikalang iyon, mga kapatid, may sagot ang Panginoon. The Lord will answer all your prayers. At mga kapatid, kung magulo dyan sa lugar mo, pag-pray mo lang yan. Kung maraming distraction dyan sa paligid mo, pumunta ka sa kwarto at dito magkakaroon ka ng kapayapaan. Kung wala pa rin, mga kapatid, the power of prayer can do everything. Thank you, Lord. Hallelujah. That's a good idea. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon. At we want to remind you, mga kapatid, to become a digital evangelist. Kaya ano pang hinihintay natin? Share mo na, itag mo na yung mga mahal mo sa buhay, itag mo na yung mga kaibigan mo, itag mo na yung mga katrabaho mo, maging ang mga kapitbahay mo. Praise the Lord. At dalangin natin, no, na alam mo yun, na dati tayo, hindi tayo nananampalataya, ngunit tayo ay natagpuan ng ating Panginoon. Tayo ngayon ay lumalapit sa Kanya. Palaging lumalapit. Kaya dalangin natin yung mga nakakapakinig ngayon. At if you are first time, second time, mga kapatid, dito, walang imposible na hipuin ang puso mo. Baguhin niyang ating pag-iisip. Baguhin niyang pag-iisip mo ng ating Panginoon. The Lord is powerful and He can do everything. Praise God! Yan, we want to invite you sa ating mga cell group meetings. Meron tayong mga small groups. We have our women's, men's, wow, women's of wisdom, youth, men, youth, and yung ating kids church, yan. Meron din tayong kids church and meron din tayong growing teens. Napakabuti ng Diyos. Dito marami din, no? Pag-pray din natin yung mga leaders at dalangin natin yung sa araw-araw na kalakasan nila sapagkat marami rin silang ginagawa dito sa church. Yung mga ating worship team, yung mga media ministry, yung ating mga usher. Salamat sa Panginoon sa buhay nyo. Meron din tayong gawain sa church, yung mga naglilinis, no? At dito, tulong-tulong ang bawat mananampalataya, tulong-tulong ang bawat isa upang mapaganda pa, no? Salamat sa Panginoon kasi dito sa bago nating church, sa GIG Mall, ini-invite ko po kayo na dumalo tuwing Sunday, 11:30 a.m. Thank you, Lord. Diyan lang yan sa Pulang Lupa. Matatagpuan yan sa GIG Mall at second level. Praise the Lord! Glory be to God! Ayan, napakadami nating gawain dito sa Jesus Comfy Church at tuloy-tuloy lang, kapatid. Kung ikaw ay nanghihina, kapatid, palalakasin ka ng Panginoon. Kung ikaw ay nalulungkot, bibigyan ka ng kasiyahan ng ating Panginoon. At kung ikaw ay walang pera, yes, magpapalai ka rin ng ating Panginoon. Kaya kapit ka lang at huwag kang mabahala sa mga nangyayari sa paligid sapagkat ang Diyos ang bahala sa iyo. Praise God! Praise you, Lord Jesus. And let's open our Bible in Romans 12, chapter 12. And before that, we would like to thank our kingdom partners. Woohoo! Our kingdom builders. Woohoo! Our tithes givers. Woohoo! And our pledgers and yung mga love offering, mga kapatid. Hindi nasasayang yan sapagkat nagagamit yan para sa gawain ng ating Panginoon, no? To reach more peoples, to reach more souls. Kapatid, walang imposible na kapag ikaw ay nagbigay, pinapalawak ng ating Panginoon yung gawain natin dito sa Jesus Comfy Church.
Kaya support na tayo mga kapatid. Let's give all our tithes, our pledge, and yung mga love offering natin, including our tithes, syempre. Thank you, Lord Jesus. At salamat sa Panginoon. Let's read Romans chapter 12, verse 12. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sabi rito, rejoice in our confident hope. Be patient in trouble and keep on praying. Amen. Thank you, Jesus. Let us pray. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na ito'y tumubo, lumago at magbigay ng transformation sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, dahil sa pagmamahal mo na yung binibigay sa amin. Hindi nagmamaliw, Lord God, at ito ay pang sa walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat, Lord, at pukawin mo po, Panginoon, ng mga matitigas na puso at tulungan mo, Panginoon, na maintindihan ang kanilang purpose, Lord, kung bakit sila nandito sa mundong ito. Tulungan mo kami, Panginoon, sa lahat ng ito at pagpalain mo kami, Panginoon, ng pagpapala ng iyong salita at banal na spirito. In Jesus' name. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Glory be to God! At salamat sa Panginoon. If you are a new blessing, wini-welcome ko kayo dito sa ating gawain sa OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Facebook page. At ayan, nandito tayo sa panibago na nating topic, no? At dito, mga kapatid, I pray na mabuksan ang ating isipan at dalangin natin sa lahat ng mga ginagawa natin, dito tayo makakapulot ng kalakasan. Let us always seek the truth because the truth will set us free. John 8 verse 32. Thank you, Lord Jesus. At ito, mga kapatid, nakapaglaro ka na ba ng doll? Have you enjoyed playing doll? Yung manyika, no? Nakapaglaro ka na manyika. Nakapaglaro ka na ba ng manyika? Alam mo, hindi lang naman sa babae itong manyika, meron din sa lalaki, no? At nakita ko nga sa Google, talaga nga naman pala may manyika rin na pang lalaki. Dito, siguro yung mga manyika rin ng lalaki, parang yung mga gumagalaw na, yung mga robot ang dating. So, natandaan ko rin na yung aking kapatid, no, may manyika rin. So, kinuha ko siya. Tignan ko, tapos, wow, ang cute-cute naman ito, manyika na to. Tapos, lalaroin mo, kakausapin mo, parang gano'n, di ba? And then, na-realize mo, parang hindi pala sa akin to. Lalaki pala ako. Ayan. May mga bagay tayo, no, na sinasabi at dito, ito yung mga dito natin maintindihan at malalaman, no, at bakit ba tayo nagkakaroon ng desire dun sa mga bagay na yon. At pag nawala yung desire na yon, mga kapatid, ano na mangyayari? Pag nawala na yung enjoyment na yon, ano na ang mangyayari? Ayan. Have you played doll, mga kapatid? Yung manyika. Or, let's talk about naman yung doll na tinatawag. Kanina, D-O-L-L. Ngayon naman, D-U-L-L. Ayan, doll. Ibig sabihin, dito, yung doll na to is boring. At dito, baka ikaw ay napapaglaruan ng doll na to. Ayan, napaglaruan ka na ba ng doll na yan? Pagka-boring. Kaya, marami sa atin, no, na experience yung dull moment. Ayan, dull moment. At dito, maraming bagay na mga dull. Uninteresting, ika nga, no? At dito, kapag ka nawalan ka ng gana, para bang sinasabi mo sa sarili mo, maghahanap ka pa ng ibang bagay na magpapasaya sa'yo. Hahanap ka pa. You will search and look for something that will make you happy, mga kapatid. At
syempre, kung ikaw ay nabubore, at dito, gumagawa nga talaga tayo ng kaparaanan para tayo ay makapag-unwind or malibang ang ating isipan. Syempre, kapag maraming tao dyan na hindi alam kung anong gagawin. At meron maraming tao rin na kapag sila ay naboboring, gumagamit sila ng mga ibang bagay, katulad ng paninigarilyo, at dito gumagamit sila ng cellphone upang malibang sila. So, maraming mga kaparaanan. Pero, mga kapatid, di nyo ba naisip na yung mga bagay na yon ay panandalian lamang? At dito, nawawalan ulit tayo ng gana sa mga bagay na yon. At nawawalan tayo ng excitement sa mga bagay na yon. Kapatid, I want to ask you this. Is your life is monotonous? No? Monotonous means, sabi rito, it's uttered or sounded in one unvarying tone. No? Ibig sabihin, isa lang yung tone niya. No? Kapag nakarinig ka ng isang tono na, sa mga musician, maraming tono yan. Pero kapag nakarinig ka ng isang tono at mahaba, siyempre minsan, ano ba yun? Ano ba yung tono na yun? Nakakairita. Di ba? Parang, dito, hindi ka nagkakaroon ng magandang experience sa iyong tenga, no? Parang nai-irritate yung iyong tenga, at gayon din yung iyong puso at isipan, nababothered o nababahala. At dito, mga kapatid, marami tayong nagagawa, no? Na iba pang work around, ika nga. Pero yung mga work around na yon, kapatid, katulad ng paglilibang, pagninigarilyo, pag-inom ng alak, or pagbababad sa Netflix, at gayon din sa mga iba pang bagay, mga kapatid. Dito, minsan, kaya sinabi ng monotonous, paulit-ulit lang. Parang single tone lang siya. Kahit marami kang ginagawa, parang single tone pa rin. No? At walang pinagbago. At dito, mga kapatid, na-experience nyo ba yon na kapag ikaw ay nagtatrabaho, o nag-aaral ka, araw-araw ko na lang pumapasok, araw-araw ko na lang nagtatrabaho, pupunta sa school, kapatid, parang yung work around is parang single tone lang nangyayari. At alam mo yon, dito lumalabas yung feeling na hindi ka na excited. At dito lumalabas na parang boring naman. Araw-araw na lang to, wala na bang pagbabago dito sa buhay ko? Ayan. At syempre, pag dumating yung boring, no, pinaglalaroan ka na nga na itong doll na to. Alam mo yun, yung doll, pinaglalaroan ka. Hindi yun si Chucky, At kapag ikaw kumakain, no, sa isang restaurant, tapos, or doon sa pinapasok mo ng trabaho, doon, pupunta ka doon sa kantin nyo, sasabihin mo sa sarili mo, ito na namang ulam na to. Adobo, no, tortang talong, sinigang, wala na bang iba? No? Parang nawawala yung excitement mo sa araw-araw. 3 putahe, 2 putahe lang yung kakainin mo sa buong linggo. Siyempre, lahat naman tayo minsan nagkakaroon ng parang hindi ka nasisiyan, hindi ka nagkakaroon ng contentment. Wala yung satisfaction na tinatawag, no? Nagiging boring ang buhay. Pero alam mo yon, na alala ko lang nung 12 years old ako, kapag pupunta sa church, ayan. At marami rito, mga kapatid, maraming Christian na tinatawag na kapag pupunta sa church, makikinig ng sermon dito, magtitingin sa Facebook, alam mo yun? Sapagkat dito yung tinuturo ng pastor, parang hindi nakakapagbigay sa'yo ng kasiyahan. No, parang boring naman yung topic ni pastor about love for God. No? And what about love for the world? Doon bigla tayo nagkakaroon ng buhay. No? You become alive when you heard that something that an eye-opener for you na narinig mo, dito nasiyahan ka. No? Inuman tayo, bro. Ayun, kantahan tayo sa video, okay, bro. Brother Huge, join ka naman. Napaka
KJ mo naman dyan, brother Huge. Alam mo yun, naalala ko nung 12 years old ako, tuwing pupunta ako sa church, tinanggal na ako sa kids church Dinala na ako dun sa dun sa growing teens. Nakikinig na ako ng turo ng pastor. Parang nawawala na ako ng excitement, no, na makinig. So, ginagawa ko, every Sunday, 5 a.m., pumupunta ako ng CCP. Yan, nagbabike ako rin. Tinatakasan ko ang aking ina para magpunta sa church, no. Kapag 9 na, alas 9 na pala, umalis na yung nanay ko, babalik na ako sa bahay. Ayun. At dito, alam mo yun, na nawawalan ako ng desire. At gain din sa pag-aaral, no. Meron mga experience ko nung college, yung professor ko, pag darating, copy nyo to, yung nakasulat sa blackboard, sinusulat ko sa blackboard. Then, after nun, tapos na. Sige, pag-aralan nyo yan, bukas may exam kayo. Alam mo yun, syempre, magsusumikap ka sa pag-aralan yun. And then, dun, no, kapag parehas yung routine na ginagawa, nawawalan talaga ng excitement. Nagiging uninteresting. Nagiging boring ang buhay, no, sa mga gawaing iyon. And a lot of Christians, mga kapatid, na nagkakaroon yung buhay nila, they experience monotonous life. Ayan. Kapag ka nagsiserve sa Panginoon, at dito marami na nagsiserve, biglang nawawala. At dito maraming bago pa lang, 2 weeks, 1 week, or 2 weeks, then mawawala. Sapagkat nawawala ng gana. At dito mga kapatid, matututunan natin na how to overcome monotony. How to overcome monotony. Sabihin mo dyan, how to overcome monotony. Napakasimple mga kapatid. If you are a Christian or if you are not a born-again Christian yet, mga kapatid, alam mo yon na bakit nagiging monotonous ang buhay? It's because you do not hold on to the promises. Ayan. Sabihin mo dyan, you're not holding on to the promises, no? Once na may pinangako sa iyo, mga kapatid, sabi ng tatay mo, sige, bibilang ka ng gitara. Bibilang kita ng gitara. When you become 12 years old, hindi nangyari, no? Naghintay ka na, naghintay. Naging 13 years old ka na, 14 years old, wala pa rin. Then, nagtrabaho ka na, wala pa rin. Mga kapatid, yun yung tinatawag na you're not holding on to the promises. At bilang Christians, mga kapatid, kailangan once we experience those alam mo yung may time period, medyo long time period, bago mo ma-attain yung mga bagay na yun, mga kapatid, it requires a lot of time. It requires a lot of patience, no? Kaya if you're not happy, mga kapatid, dun sa pag-aantay na yun, malamang your life become boring, no? At yung mga promises na yun, kapatid, makakalimutan mo na. At number 1 point ko, mga kapatid, you need to rejoice in your confidence hope, no? You need to rejoice your confident hope. Kanino? In Him. In Him. Sabi mo, in Him. To Jesus. To Lord God. At we need to rejoice. We need to hold on to those promises, mga kapatid. At if you will not rejoice, mga kapatid, the result will be, you will become frustrated. Napaka-frustrating yan. Manghihina ka, kapatid. At dito, mawawalan ka ng pag-asa. You are losing all your hopes. Nakala mo, mangyayari sa panahon na yon, or maybe, pinangakuan ka, sige, bukas din, no, ibibigay ko sa'yo. Yang gusto mo na yan. Ngunit hindi nangyari. What will happen? Ano yung gagawin mo? Mga kapatid, sabi rito sa Isaiah 40 verse 31, but those who hope in the Lord, ayan, but those who hope in the Lord will renew their strength.
They will soar on wings like eagles. They will run and grow and not grow weary. They will walk and not be faint. Ayan, alam mo yun, kapatid, while you're walking in the light, no? Kapag ka ikaw ay naglalakad sa liwanag, when you have hope and you put your hope in God, mga kapatid, your hope will be strengthened. Palalakasin niya ng ating Panginoon. Gusto mo ba yon na ma-experience nyon na in time makakamit mo, ha? Pero God's will pa rin. Maybe hindi mangyari, pero alam mo yun, may mga mas magaganda pang kaparaanan ng ating Panginoon. In time, much better than that, yung bibigay sa'yo ng ating Panginoon. Hindi lang gitara, hindi lang acoustic guitar, ngunit electric guitar pa. Ayan, o electric bass guitar or drum set. Alam mo yun, isa lang yung hinihiling mo, acoustic guitar, then binigyan ka, full band ng equipment. Napakaganda. At when our hope, you put your hope in the Lord, mga kapatid, your hope will be strengthened. At palalakasin niya ng ating Panginoon. Alam mo yun, nagpunta kami nung sa Talon Uno, yung our second service, nakita ko ron all those disabled people. At nakausap namin sila, na interview, and then makikita mo sa mukha nila na they are happy, no? Even though they experience difficulties, merong nahihirapan lumakad, at dito mahihirapan magsalita or hindi makapagsalita, mga kapatid. Yun, kung may experience mo yun, mararanasan mo na ang saya-saya nila, no? They attend dun yung service sa Talon Uno. Napakaganda. At dito, meron silang pag-asa. Yung pag-asa na yung, mga kapatid, hindi nang hihina. Sapagkat, when you put your hope in God, your hope will be strengthened. As long as you are in God, your hope never ends. Ayan. Sabihin mo, when you are in God, your hope never ends. Alam mo yun, kapag ka naghihintay ka, parang tinatawag na may endurance, no? Kapag ka naglalaro ka ng basketball, may tinatawag na endurance, no? Lumalakas ka lalo habang tumatagal yung oras. Nagkakaroon ka ng, alam mo yun, ng eagerness, no? Dun sa paglalaro mo. Kaya dito, bibigay din sa'yo yung eagerness na yun kapag ka tumatagal yung panalangin. At marami sa atin mga Christians na nawawalan ng pag-asa kapag ka nananalangin. Humihinto yung kanilang mga prayer request. Kapatid, huwag mong gagawin. Sapagkat, who knows? God only knows kung kailan niya ito bibigay. And God only knows what is best for you. God has no end. So, alam mo yun, kapag ka hihingi ka, or mag-a-aspire ka ng isang bagay, no, na kailangan mo sa iyong buhay. Kung alam ng Panginoon na karapat dapat nang ibigay sa iyo, or karapat dapat sa iyo yun, ibibigay naman ng Panginoon. At kung will ni Lord, syempre ibibigay niya yun. But this thing, mga kapatid, kailangan natin mag-antay. And kung ang focus natin is to look for all the things in this world, mga kapatid, panandalian lang yung mga bagay dito sa lupa. When we look into the Word of God, mga kapatid, and when we trust the Lord, and you know, mga kapatid, when the Lord says, when He speaks or declare His promise to you, mga kapatid, dito, He will keep His promise. At tutulungan ka ng ating Panginoon. Dito, ibibigay niya sa iyo yung mga bagay na nararapat para sa iyo. Alam ng Panginoon yan. God has no end. His promises are much more better than what you are asking for.
At dito mga kapatid, sabi rito sa Psalm 90 verse 2, before the mountains were born, before you gave birth to the earth and the world, from the beginning to end, He is God. You are God. Sabi mo, you are God. So, mga kapatid, God knows everything. God knows yung mga buhok mo. Alam niya yung mga bilang ng buhok mo. Alam niya na ito yung magiging pangalan mo. And He knows everything, mga kapatid. So, why rely on the promises of the world? Meron namang promises ni Lord na pwede mong panghawakan, na pwedeng ito yung maging sandigan mo, no? Ito yung maging kalakasan mo, yung promises ni Lord. At hold on to the things with no ends, mga kapatid, like yung Word of God, yung mga heavenly things, no? Yung mga pangako ng Panginoon. Those things will be manifest into your life if you will believe that God will give you the things that you need and the best things that you need. No? Yung napararapat at yung gusto ng Panginoon. Kaya sabi rito sa Romans chapter 12 verse 2, don't copy the behavior and the custom of this world, but let God transform you in the new person by changing the way you think. Amen. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. So, dito pa lang mga kapatid, in Romans 12, sabi ni Paul, alam ng Panginoon what is best for you. God knows what is good for you. So, kapatid, when you ask for something, when you pray for something, pray, Lord, your will be done. What you want for me, your will be done, O Lord Jesus. Kaya, when we ask to God, Lord, ano po ba yung iyong kagustuhan? Ano, napakaganda. Kapag when you pray and you're trusting God for all those things, mga kapatid, na yung mga best things for you, mga kapatid, alam mo yun, sasagutin agad ng Panginoon yun eh. Walang imposible. At kung handa ka na at ready ka na, natanggapin yun, kapatid, ibibigay sa iyo ng Panginoon. And how to overcome monotony, mga kapatid? Rejoice in your hope and confidence in Him. Amen. Number 2, be patient in times of trouble, mga kapatid. Connect to God. Be patient in time of trouble. Connect to God. Amen. Mga kapatid, let us always connect to God. And when life become difficult or you experience struggle, no? Struggle in your life, mga kapatid, connect to God. Yes, na yung buhay natin is we experience lot of depression. Alam mo yun, na pagka nakita mo pa lang yung boss mo ay may depression na, no, stress ka na agad. At kapag ka nakita mo yung asawa mo na mainitin ng ulo, no, may nakaka-prostrate agad. Alam mo yun? Dito, mga kapatid, sinasabi ron, be patient. No? Kaya, when you are impatient, at dito, na sinasabi mo sa sarili mo, Lord, kailan ba ito magbabago itong asawa ko? Oh, Lord, baguhin mo naman siya, oh Lord. Kailan ba tataas tong salary ko, Lord? Kailan ba mag-i-improve tong business ko? Kailan ba lalago itong sales ko, Lord? Mga kapatid, be patient. Kasi, alam mo yon, in times of trouble, no? Trouble yan eh. Trouble sa pag-iisip mo yan eh. Kapag ka na-experience mo yan, distracted ka na. Kapag ka inaalaw mo sa puso at isipan mo yan, you are being impatient, no? Hindi naghahanap ka na ng mga ibang outlet or resources paano ka maging masaya sa buhay mo. Kaya mga kapatid, in times of troubles, kung sa work mo may mga problema at
wala ka pang increase or hindi ka pa napopromote, mga kapatid, be patient. Time will come. Pag-pray mo lang yan. Don't lose hope in God, mga kapatid. Kung yung business mo talagang napakabagal ng pag-asenso, mga kapatid, pray for God. Baka meron pang ibang business na tinuturo sa ang Panginoon na dito mag-i-improve ka, lalago ang sales mo. Mga kapatid, why not pray to God? And be patient for all those things, kapatid. When in times of trouble, mga kapatid, don't think of the trouble. Ayan. Huwag mong iisipin yung mga problema. Isipin mo, what God can do for you. Kapag ka iniisip mo yon, o mahirap kasi pagka iniisip mo, what the world can do for me. Alam mo yung world, temporary lang, pero si God, eternal. Kaya dito, mga kapatid, we need to trust in Him. We need to have patience, no? Sapagkat dito, kapag ka nagkaroon ka ng patient, alam mo yun, sinasabi nga kapag ka may tiyaga, may nilaga. Kapag ka naglaga ka ng baboy, magiging baka. Hindi, joke lang yan. Alam niyo yun, na kapag ka you experience patient, dito, lahat ng bagay kaya mong pagtiisan. No? When you trust in God, lahat ng bagay kaya mong i-endure. Kaya mong labanan. Sabi nga rito sa Philippians 4 verse 12, I know how to live on almost nothing or with everything. No? Paul know how to live when he have food. Paul know how to live when he have no food. When he have material things, when he don't have material things. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with full stomach or empty, with plenty or little. No? Little. Alam niyo, napakaganda. You can endure everything when you trust in the Lord, and you can do all things if you are in Christ. Salamat sa Panginoon dahil we know how to learn to become contented. And while waiting for the promises of God, we endure all those things. No? Nagiging pasensyoso ka. You are satisfied in everything. When you are waiting, you are still satisfied. Kung konti yung budget mo, you're still satisfied. Kung hindi ka pa nakakabayad sa bahay mo, you will experience satisfaction. No? Alam mo yun, when you feel satisfied, nandun yung kagalakan, you are cheerful. And, mga kapatid, lagi ka nakakapagpasalamat sa Panginoon. Hindi ka puro reklamo. Hindi ka puro, bakit ganoon, bakit ganyan? Matututo ka magpasalamat, kapatid. So, my point number 1, rejoice in your confidence, hope in Him. And number 2, be patient in times of trouble. No? Connect to God. Number 3, mga kapatid, keep on praying. Sabi mo, keep on praying. No? Manalangin ka palagi. When you wake up in the morning, connect to God. No? Manalangin ka at huwag kang mawawala ng pag-asa. Sapagkat sabi rito sa Philippians 4 verse 6, don't worry about anything. Instead, pray about everything. You pray about everything. Your surroundings, your loved ones, your children, no, your work. No, Lord, pagpalain mo po ako sa araw na ito sapagkat I know that there will be a wonderful thing will happen to me. No? And sabi rito, tell God what you need. Sabihin mo sa Panginoon, ano ba yung mga pangangailangan mo? And thank Him for all He has done. Alam ng Panginoon, kapatid, yung mga pangangailangan natin. At alam ng Panginoon, bago pa lang natin ipanalangin, alam ng Panginoon ang mga pangangailangan natin. Kaya, do not
alam mo yung huwag kang mag-alinlangan sa mga pangako ng Panginoon, sapagkat ang nag-aalinlangan, sabi sa Santiago, ay parang isang alon, no? Na kung saan ka dalhin, doon ka mapupunta, kapatid. And our life will become miserable if, alam mo yung kung doon lang tayo nakafocus sa mundo at sa mga gusto natin talaga na makamit. But let us ask God when we pray, Lord, ano po ba ang gusto mo para sa akin? Know your purpose. Alamin mo, kapatid, ano ba yung mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Ano ba yung mga bagay na mas kalugod-lugod sa Panginoon? And praying with supplication and thanksgiving is the very powerful thing. When you pray, you always thank. Do not murmur. Huwag kang magrereklamo kung ano yung mga meron ka ngayon, kapatid. Meron kang kotse ako, pero parang ang ganda ng kotse niya, Lord, gusto ko ng ganun. Mga kapatid, marami dyan nagko-commute, marami dyan nagbabike, pero ikaw, may kotse ka or may bike ka, yung iba, wala. Kapatid, do not complain, but be thankful for what you have. Tutulungan ka ng Panginoon to be contented in your life, and you will be surprised that your life is not boring. Your life is not monotonous, kapatid. And when you see, no, every morning nakikita mo yung asawa mo, no, at dito nagpapasalamat ka sa Panginoon. Wow, Lord, kahit ganito yung asawa ko, Lord, nagpapasalamat ako sapagkat binabago mo siya. Nagpapasalamat ako, Lord, dahil meron akong anak na ganito. Nagpapasalamat ako, Lord, dahil may mga kapitbahay ako na ganito. And alam mo, kapatid, when you always be thankful, you are thankful for everything in your surroundings, mga kapatid. Hallelujah. Because you have contentment into your life. At magkaroon ka man ng maliit na funds or maliit na finances, dito mga kapatid, maliit man o malaki, you are contented, you are happy. You are not will experience boring, no? Hindi ka magkakaroon, hindi ka lalaruin ng manyika na yan, no? Yan dull na yan. Hindi ka makaka-experience ng dull moment na yan, kapatid. And dito mga kapatid, napakaganda na matutunan natin how to become contented in everything, no? Ask for the Lord assistance, no? Let us always pray. In the morning, when we open our eyes, in the evening, before we close our eyes, we should rejoice, we should be patient, we should be prayerful, mga kapatid. Sabi rito sa Psalm 107 verse 29 to 28, Lord, help. They cried in their troubles, and He saved them from their distress. Tutulungan ka ng Panginoon. Alam ng Panginoon, kapatid, yung mga dinaranas mong problema. Alam ng Panginoon yung mga sakit na nararanasan mo ngayon. Alam ng Panginoon kung ano man yung kakulangan mo. Alam mo yun? Siya ang magpupuno. Kaya salamat sa Panginoon. God will provide. God is our help. He will supply the things that we need, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Glory be to God. Praise the Lord. At alam mo yung kapatid, marami sa atin, they are not contented with their life. Kaya marami din nagpapakamatay, marami din gumagawa ng mas karumal-dumal na bagay. Kaya mga kapatid, dito nawawala yung contentment. At gusto ng Panginoon na siya lang ang magpupuno sa iyo ng mga bagay na may kulang ka. Siya lang ang magbibigay sa iyo ng mga bagay na nararapat sa iyo. At alam mo yung kapatid, na kung magtitiwala ka lang sa Panginoon at ibibigay mo ang buhay mo sa Kanya, dito mga kapatid, surely your life will not become miserable. Your life will become splendid.
in His presence. Kaya kapatid, marami tayong mga problema sa buhay. Yes, andyan lang yan. But those problems are teachings for us. Binibigay ng Panginoon upang tayo ay mas lalong kumapit sa Kanya, upang tayo ay lalong magtiwala sa Kanya. Let us keep our trust in the Lord because the Lord is omnipresent. He knows everything. He knows our problems. Kapatid, suko mo yan. Suko mo yan sa Panginoon. Tutulungan ka ng Panginoon. And, kapatid, samahan mo ko sa panalangin na ito. At ibukas mo yung bibig mo at dalangin ko na ito'y manggaling sa iyong puso. Declare mo. Sabihin mo yung panalangin ito. Panginoong Hesus, sabihin mo, Panginoong Hesus, patawad po. Marami po akong kasalanan. Marami po akong kagustuhan sa buhay ko dito sa mundong to. Lord, baguhin mo po. Pinapapasok kita, Panginoon, sa aking buhay bilang Panginoon na tagapagligtas. Salamat po, O Diyos, sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. At dalangin ko, Panginoon, na tulungan mo po ako sa pagbabago na ito at araw-araw magpapalinis ako sa iyo, Panginoon. Salamat po. Lahat ng ito ay aking tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord. Glory be to God. At thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon. Kapatid, kung sumabay ka sa panalangin iyon, congratulations. Pinatawad ka ng Panginoon. At gusto ng Panginoon na magpatuloy ka sa pananampalataya at magtiwala ka sa mga pangako niya at tutulungan ka ng Panginoon. God will provide all the things that you need in His will. In His plan, kapatid, magtiwala ka lang. Much more better than what you are asking for. Yung mga gusto mo, mas magaganda pa na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Kaya, let us always be thankful because Jesus knows everything. Kaya kapatid, thank you Lord sa pag-join mo. And one more time, let us pray for one another. Lord Jesus, thank you. Hallelujah, purihin ka Panginoon sa araw-araw na ginagawa mo for all your teachings. How to become more like you, Lord Jesus. And we know we cannot do more things to be like you. Alam namin, Panginoon, hindi namin kaya, pero kung kami ay magpapasakop sa iyo, kung kami ay magtitiwala sa iyo, Panginoon, we can do all things into your name. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan, sa kalakasan ng buhay. Lord, yung mga may sakit, Panginoon, at nakaratay sa kanilang higaan, nasa ospital, anumang sakit, Panginoon, heart problems, Lord God, mental problems, Lord Jesus, skin problems, whatever it is, Panginoon, you can help them, Father God, if they will trust in you. Trust in the Lord, kapatid. Trust in the Lord. He can help you, kapatid. He is powerful. He knows what's best for you. He can help you, kapatid. And Lord, salamat po, Panginoon. Kami nagtitiwala sa iyong kapangyarihan na 2,000 years ago, Panginoon, nagpagaling ka ng bulag, nagpagaling ka, Panginoon, ng mga hindi makatayo, Lord. Alam namin, Panginoon, maging ang mga patay, Panginoon, ay kaya mong buhayin. At ngayon, Panginoon, mga patay naming katawan, Lord Jesus, mga patay naming pananampalataya, ay kaya mong buhayin, Panginoon. Yung pananampalataya namin, Panginoon, baguhin mo. Hindi pananampalataya sa mundong itong kundi pananampalataya sa iyo lamang, sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging magsaliksik ng iyong salita, magbasa ng iyong salita, Panginoon, sa Bible, Lord God. Ito yung magiging direction namin, Panginoon.
Ito yung magiging kalakasan namin, Panginoon. Alam namin dito ka sumasagot, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo rin po mga kapatid namin nagbi-business, nagtatrabaho, Lord. Lord, help them, Father God. Mga nag-aaral, Panginoon. Provide the financial needs, Lord God. Help us, O Lord Jesus. You know you can do things much better, Lord God, for us. You know what is best for us. We thank you, Father God. We glorify you. We worship you. In Jesus' name. Amen! Praise the Lord! Yes, hallelujah! Glory be to God. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. At thank you, Lord. Ayan. Salamat sa pag-join sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church. At salamat sa Panginoon. We pray that you are blessed with that word. The Word of God. The Word will speak for you. The Word of God will give you transformation. Put your faith in God, kapatid. Magtiwala ka sa Panginoon. He is powerful. He can change your life. In the name of Jesus. Salamat sa Panginoon. Sumabay ka ba sa pag-awit? Nanalangin ka ba, kapatid, at nagpuri sa ating Panginoon? At dito, mga kapatid, if you trust in the Lord, you are the child of God. Kaya i-declare natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. Power is in you. That is our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. That is our Messiah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. And thank you for joining our OPM, our online prayer meeting. Praise and glory to the living God. In Jesus' name. God bless you all.